guess I really enjoy being a housemaid. What had I done? What? No. Welcome back sa PS Rewind. Ating sagupain ang hindi mo aakalaing magandang movie pala na The Housemaid. Paalala lang, bawal pa sa bata ang susunod na mga eksena kaya skip muna. Mahirap hulaan kung sino ang bida at kontrabida. Magaling din ang pagganap ng mga artista. Kaya stay tuned. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap. Bago sa lugar at panibagong simula ito para kay Millie na dumating sa bahay ng mga Winchesters para sa kanyang interview na nag-a-apply bilang katulong. Sinalubong siya ni Nina sa masayang pagbati, saka binasa ang kanyang resume, nag-usap tungkol sa mga gawaing bahay, sa asawa at anak niya. Overqualified man, pero mapagpakumbaba lang siya. Gusto talaga niyang maging kasambahay para sa tamang pamilya. Naglibot siya sa paligid ng napakagandang bahay at welcome na welcome daw siyang gamitin ang mga pasilidad dito kung gusto niya. To use it anytime you want, of course. You'd be part of the family, which Wow. Barry Lyndon is a misunderstood masterpiece. Nasabi pa nitong nagdadalang tao daw siya kaya kailangan niya na talaga ng tulong. Ayaw niya munang sabihin ito sa asawa niya dahil gusto niya munang makasigurado. Kalaunan ay pinakita na sa kanya ang magiging kwarto niya sa attic na nahihiwalay sa ibang mga kwarto pero pwede niya naman itong baguhin kung gusto niya. Bago umalis ay binigyan pa siya ng 1,000 panggas. Sinabing tatawag na lang daw siya kapag natanggap siya. Di na umaasa si Millie na matatanggap pa siya kasi gawa-gawa niya lang naman ang nilagay niya sa resume. Sa public CR lang siya naliligo at sa kotse natutulog dahil wala naman siyang pera o matutuluyan. Kinabukasan, hindi siya makapaniwala nang tumawag si Nina at sinabing tanggap na siya at pwede nang magsimula ngayong araw. Dumating na rin siya pero nakalimutan ng access code. Buti na lang ay may weirdong hardinero na pinakasuyuan niyang magbukas. Pinapasok siya sa bahay at sobrang gulo na nito ngayon. Binati na siya ni Nina at pinilin ang mga gamit panglinis dahil may mas importante pa siyang gagawin. Nagsimula na ang unang araw niya ng trabaho at kalaunan ay malinis na rin agad ang paligid. Kinagabihan ay dumating na rin ang mag-ama na si Andrew at Cece at pinakilala siya ni Nina na simula ngayon ay dito na siya titira. Medyo nabigla si Andrew pero pinaalala sa kanya ni Nina ang napag-usapan nila at kailangan niya na ng katulong sa bahay. Kaya winelcome siya ni Andrew at inayang sumalo sa hapunan pero nahihiya pa si Millie kaya pumunta na lang siya sa kwarto. Napansin niyang meron pang maliit na ref dito at ilang tubig. May kakaibang door lock na walang bukasan sa loob. Tinulak niyang bintana at selyado pala ito. Kalaunan ay dumating din si Nina dala ang pagkain niya. Nakisuyo si Millie kung pwedeng ipaayos ang bintana sa mason dahil hindi nabubuksan. Pero sinabi ni Nina na hardinero yun. Ang pangalan niya ay Enzo. Humingi din siya ng susi ng door lock. Humingi ng pasensya si Nina at natawa dito dahil dati daw kasi itong imbakan ng mahalagang papeles ng asawa niya. Kaya ganun. Binigyan pa siya ng bagong cellphone dahil konektado daw dito ang credit card pambili ng mga pangangailangan sa bahay. Kinaumagahan ay napasarap ang tulog ni Millie at na late na nagising. Nagmadali siyang bumaba at naabutan na nagwawala na si Nina. Hindi niya daw makita ang sinulat niyang speech na nilagay niya lang sa lamesa at pinagbibintangan niyang tinapon ni Millie. Where are they? I didn't see any notes. Do you have a copy? Wow, pinakita agad ang ugali. Pinakalma siya ni Andrew at pinapahinga muna. Humingi siya ng tawad kay Millie kasi hindi niya rin maintindihan kung bakit pabago-bago na ang emosyon ng asawa niya ng mga nakaraang araw. Naisip ni Millie baka dahil sa pagbubuntis. Gusto siyang tulungan ni Andrew pero sinabi ni Millie na kaya niya na to. Nang magtapon siya ng basura ay nandun si Enzo at tinanong siya, ano bang ginagawa mo dito? Pero nang makita nito si Nina sa bintana ay hindi na tinuloy ang sasabihin at lumayo na lang. Kalaunan na nang maglinis siya ng CR ay nakakita pa siya ng gamot sa toilet. Sisilipin niya sana kung ano ito nang biglang lumitaw si Nina sa likod niya at tinarayan na naman siya ng wala sa lugar at pinalaya sa harap niya at inutusang magluto ng hapunan. Kinagabihan nang nagluluto na siya ay pinupuri siya ni Andrew sa trabaho niya. Si Andrew lang ang nakakausap niya ng maayos, malambing at siya lang din ang mabait sa kanila. Inalok niya si Cece ng juice pero maarte ito. Nagpakuha pa nga ng bagong baso kasi madumi daw kahit hindi naman. Inalok siya ni Andrew na samahan silang kumain pero parang ayaw sa kanya ng bata. Kaya tumanggi na lang siya at bumalik sa kwarto niya. Kalaunan ay nag-scroll siya sa Instagram ni Andrew at medyo naaakit ata si Badiday. Nang biglang kumatok at pumasok si Andrew para dalhan siya ng cupcake. At naglaplapan na sila. Wow! Ang bilis! Buti na lang ay nagising na siya. Kinabukasan, nagluluto siya ng almusal. Biglang lumitaw si Nina sa likod niya at mabait naman ito ngayon. At binigay sa kanya ang na-request niyang susi. Nakipagplastikan na lang si Millie. Ilang araw ang
ang lumipas at day off na niya kasi Sabado. Pinipilit siya ni Nina na huwag umalis dahil siya muna ang maghatid kay Sissy dahil marami pa siyang gagawin ngayon dahil winala ni Millie ang speech niya. Umiinit na ang tensyon, buti na lang ay dumating si Andrew at siya na daw ang maghatid kay Sissy at pinayagan na si Millie na umalis. Nakipag-meet up pala siya sa parole officer para tanungin ang kasalukuyang pamumuhay at trabaho niya ngayon. Pinaalalahanan siya na ayusin niya ang nakuha niyang trabaho para hindi na siya ibalik pa sa kulungan. Pagkatapos nito ay tinawagan agad siya ni Nina na sunduin si Ceci sa ballet class nang hindi sinasabi kung saan. Saka binaba ang telepono. Naghagilap tuloy siya sa buong syudad. Nang makarating naman siya ay pinagmuka pa siyang tanga doon dahil hindi naman pala kailangang sunduin si Ceci dahil may ginagawa pa sila tuwing Sabado ng gabi. Dismayado tuloy siya pag uwi at pinagalitan pa siya sa ginawa niya daw na katangahan na siya din ang nag-utos. Pinakilala sa kanya ang nanay ni Andrew na si Evelyn na dinala ang mga mamahaling platong pagmamayari ng pamilya. Saktong dumating si Andrew at binati ang mama niya. Kinagabihan, di makatulog ay pumunta siya sa baba para manood na lang ng TV. Dumating si Andrew. Kalaunan ay aalis na sana siya pero pinigilan siya. Kaya nanood na silang magkasama at pareho pa pala nilang hilig ang palabas at nagkakwentuhan. Nagkakalapitan, nabanggit ni Andrew ang pagtitiis niya sa saltik ng asawa niya. Sakto namang dumating si Nina at sinita ang asawa niya. This oras na ng gabi nakikipaglampungan ka pa? Binantaan niya naman si Millie na sisisantihin siya at tantanan niya ang asawa niya. Kinabukasan ay bumisita ang mga marites. Narinig ni Millie na kwento ni Nina ang pagbubuntis niya. Biglang may tumawag at umalis muna siya. Pagtalikod na pagtalikod niya ay siniraan agad siya ng mga marites kung gaano siya kapangit ngayon. Ang gawa-gawa nitong pagbubuntis niya, kung gaanong kabait at maunawain at kagwapo ni Andrew na napangasawa lang ang mahirap at baliw na si Nina na pabalik-balik pala sa mental ng ilang buwan. Kinagabihan, nagsusulat sa diary si Millie kung gaano kabaliw at kasinungaling ang amo niya. Nang biglang pumasok si Nina para sabihan siyang aalis sila ni Andrew sa Sabado kaya may iwan siya para bantayan si Ceci at wag munang mag-day off. Nang makaalis sila, sinamantala ni Millie na tingnan kung ano ang gamot na iniinom niya at nalamang matindi pala talaga ang topak nito. Kaya naisipan niyang maghanap pa ng ibang trabaho para makalayas dito. Sakto namang narinig siya ni Ceci pero tinanggi niyang naghahanap siya ng trabaho. Inutusan siya nitong ipagluto siya ng sandwich. Habang nagluluto ay sinubukan niyang makipagkwentuhan kay Ceci para mapalapit naman ang kalooban nito. Pero lalo siyang tinatarayan nito at hindi na nga rin kinain ang niluto niya. Sinamahan na lang siya ni Millie sa kakaibang paglaro ng mga manika sa dollhouse niya at pinalaan siya nitong huwag na uling pupunta pa sa kwarto niya sa attic. Narinig nila ang malakas na sigaw ni Nina. Nalaman pala nila sa doktor ang problema niya sa matres kaya pala hindi sila nagkakaanak. Nakwento ni Andrew na pangarap niya sanang magkaroon ng maraming anak at ilang taon na rin nilang sinusubukan pero wala at nalaman niya ring hindi pala si Andrew ang tunay na tatay ni Ceci. Kinagabihan, nagising si Millie sa malakas na sigaw ni Nina at nang makita ito ay may patalim itong duguan sa kamay niya at kakaiba din ang ngiti. Agad itong kinuha ni Andrew at sinara ang pinto. Kinaumagahan, humingi ng tawad si Nina sa mga ginawa niya at diregaluhan pa nga si Millie ng mga mamahaling damit, pampalubag loob. Tinanggihan pa sana ni Millie pero pinilit niya dahil sayang daw. Itatapon niya lang din ito. Saka ito nakisuyo na magpa-reserve ng Broadway tickets at hotel dahil lalabas daw sila ni Andrew sa Sabado. At dahil may session din si Ceci ay malayang makakapag-day off si Millie. Nagpasalamat siya kay Millie sa malaking tulong niya sa bahay. Kalaunan ay naghihintay siya para sunduin si Ceci ay may nagmarites sa kanya. Nakatulong din na mangha sa kanya dahil nakakatagal siya sa pamilya. Naawa nga daw sila kay Ceci dahil bata pa lang ito ay tinangkang lunurin ito ng sariling ina. Nagtangkaring magpakamatay ni Nina sa pag-inom ng maraming gamot. Buti na lang daw ay nandun si Andrew, ang mabait at maunawaing asawa para iligtas sila. Kalaunan, kukumprontahin sana niya si Enzo kung ano ang nalalaman niya. Biglang umentra si Nina at pinapagalitan siya kung bakit siya bumili ng ticket. Nakaschedule nga silang mag-camping ni Ceci sa Sabado. Pinaalala sa kanya ni Millie na sinusunod niya lang ang utos niya. Pero lalo lang itong nagagalit at sinabing ikakaltas na lang ito sa sahod niya. Dumating si Andrew at nalaman ang ginawa ni Millie. Pinakalma si Nina at sinabihang wag mag-alala si Millie sa anumang bayari. Dumating ang araw at umalis na ang mag-ina. Naligo si Millie at paglabas ay nasaktuhan ni Andrew na katuwalya lang. Nagsorry siya at gentleman na umalis. Medyo kinilig naman si Inday. Maya-maya ay sinabi ni Andrew na hindi na pwedeng i-refund ang 2 tickets kaya gamitin na lang ito ni Millie at magsama ng iba. Kaso wala din naman siyang kilala dito kaya nagpresenta na si Bugoy. Sila na lang daw ang magsama. Sinuot naman ni Inday ang niregalo sa kanyang dress. Pagka
Napakaganda nga naman. Nanood na sila at nag-enjoy ang dalawa na para bang mag-asawa. Nasabi ni Andrew na gusto niya sana talaga ng magkaroon ng maganda, maayos at masayang pamilya at maraming anak. Kaso nahihirapan siya sa kalagayan nila. Naawa naman si Millie sa kanya. Gusto din daw niya noon, pero sa tamang tao dapat. Kalaunan ay nag-check-in na sila sa hotel. Pagpasok sa kwarto ay binahana pala siya ng text ni Nina dahil hindi siya makontak at galit na galit. Si Santi na daw siya. Luwaan. Pumunta kay Andrew tungkol dito. Pinakalma siya ni Andrew. Niyapos-yapos. Di napigilan ang umatikabong nararamdaman ay naglaplapan. Hinampas sa higaan. Ay nako, mali yan. At yun na nga mga kaibigan. Ang susunod na programa ay rated LPG. Kinaumagahan, pinuri-puri niya si Inday. Ang ganda niya daw talaga. Para silang pinagtagpo. Tas bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Umuwi na sa bahay, hindi makapaniwala sa nangyari sa kanila. Pero naghalikan pa nga at tawang-tawa. Kalaunan ay dumating na rin si Nina. Nagsorry ito sa mga tinext niya kagabi. Kinamusta ang day off niya at nagsinungaling naman si Inday para hindi sila mahuli. Ngumiti lang si Nina at pinuri ang pagluluto ni Millie. Tinanong niya kung paano niya ito natutunan. Ilang taon siyang nasa kulungan. Nagulat si Millie nang marinig ito at maluha-luha. Hindi niya alam kung paano niyang nalaman at nahihiya din siya nang marinig ito ni Andrew. Pero walang paki si Nina. Inutusan pa nga siyang maggrocery at gamitin ang sasakyan nila dahil pangit daw ang sasakyan niya. Habang namimili naman ay nakasalubong niya ang isa sa mga marites at pinuri siya sa bagong cellphone na bigay sa kanya. Namamangha ito dahil ginagamit niya naman. Karamihan daw kasi ay tinatanggihan ito dahil nilalagyan ito ng amo ng mga tracking device. Napagtanto niyang alam pala ni Nina na nagbembangan sila. Kalaunan ay may mga dumating na pulis at inaresto siya bigla dahil nireport pala ni Nina na ninakaw ang sasakyan niya. Maiyak-iyak siya. Buti na lang sinundo siya ni Andrew at kinausap ang mga pulis. Nahihiya siyang umamin kay Andrew na nakulong siya pero high school pa lang daw yun nung nagawa niya. Pero sinabihan siya ni Andrew na hindi niya kailangang magpaliwanag dahil alam niyang mabuti siyang tao. Makauwi, kinumpronta silang dalawa ni Nina na nagbembangan at nakita ang ebidensya. Tinanggi pa ni Bugoy at pinaratangan siyang nababaliw ka na talaga. Lalo itong nag-alab at binantaan si Millie na mabubulok siya sa kulungan sa pangangalo niya pag nanakaw ng mga damit niya at si Santi na siya. Napupuno na si Andrew kaya tinakwil na siya at pinalayas. Sinigawan siya nito. Tuluyan nang nagalit si Nina at sinampal siya saka umalis. Maiyak-iyak siya sa sasakyan bago umalis. Nagpabebe naman si Millie dahil sa tinamu niyang sampal at balak na rin sana niyang umalis. Pero pinigilan naman siya ni Andrew dahil ikasasama daw ito ng record niya. Baka mabalik siya sa kulungan. Talagang mapagmalasakit si Bagoy. Magpapadivorce na lang ako kay Nina para dito ka na lang sa piling ko. Gusto ko din yun. Kaya ang mga sumunod na araw ay anlibembangan sa kama, sa shower, sa araw at gabi. Talagang buhay mag-asawa na ang Peg. Lumipas ang ilang linggo ng kasarapan. Isang araw nagluto ng almusal si Millie para sa kanila nang magulat siya kay Enzo na nakatitig sa kanya at nahulog niya tuloy ang pinakaiingatang plato ng nanay ni Andrew. Dumating si Andrew at nalaman ang nangyari. Agad nitong sinisante si Enzo at nakatitig kay Millie ng kakaiba. Humingi ng tawad si Millie sa nabasag niyang pinggan ng mama niya. Huwag kang mag-alala. Basta wag mong itapon ang mga piraso para mapaayos ko pa yan. Yun nga ang ginawa niya at maghapong nagpakaligaya sa perfect life ni Inday. Napansin niya lang ang kakaibang setup ng bata sa dollhouse niya. Kung alam mo ang ibig sabihin nito, ay i-comment mo nga sa ibaba. Ibig sabihin 1,000 ang IQ mo. Kinagabihan, chinek ni Andrew ang mga piraso at dismayado dahil hindi pa ito nahuhugasan. Masayang binati siya ni Millie at sumagot na hindi niya ito nahugasan kasi natatakot siyang masugatan. Tumango lang si Andrew, kinuha ang alak at inaya siyang magbimbangan sa taas. Hindi niya alam na dito na magsisimula na malantad sa kanya ang katotohanan. Pagkagising niya, wala na si Andrew, wala na ang mga gamit at nakakandado ang pinto. Nagsisigaw siya at tinawag si Andrew pero imbis na pagbuksan siya ay iniwan siya nitong nakakulong. Bumalik tayo sa senaryo na papaalis pa lang si Nina. Imbis na luhaan at dismayado ay masaya pa pala siyang nagdidiwang na sa wakas ay nakaalpas na siya sa mga kuko ni Andrew. Si Andrew pala ang mapang-abuso at minamanipula si Nina ng 9 na taon. Bata pa lang siya ay ulila na siya. Siya lang ang nagtaguyod sa sarili niya para makapag-aral hanggang kolehiyo. Bago sila magkakilala ay nagtatrabaho siya bilang sekretary nang minsang mapahiya siya dahil nagtagas ang dudot niya at napagalitan ng boss niya. Doon sila nagkita ni Andrew, nayayamanin at pogi. Kalaunan ay humingi siya ng pasensya pero inaya pa nga siyang mag-date. Matapos ang ilang linggong pagdi-date ay nagpropose na agad sa
sa kanya at nakasal sila. Sobrang saya niya. Parang hindi naman makatotohanan pero nalaman niya palang engaged na si Andrew dati sa babaeng nagngangalang Kathy. Pero hindi ito sumipot sa kasal. Pero hindi niya na inalam kung bakit kasi masaya naman siya. Hanggang isang araw ay sinabihan siya nitong, kulayan mo na ang buhok mo dahil tumutubo na, may itim na. Kinagabihan ay ganun pa rin dahil nakalimutan niya daw kakaasikaso kay Cece. Dismayada si Andrew at kunwaring pinahanap lang siya ng file sa attic. Nang makapasok siya ay kinandado siya ni Andrew bilang kaparusahan sa di pagsunod at pagpapabaya sa buhok niya. Para magtanda siya ay inutusan siyang magbunot ng 100 buhok kasama ang ugat saka siya makakalabas. Hindi siya makapaniwala sa ganitong pag-uugali ng asawa niya dahil lang sa buhok ay iniwan siyang nakakulong. Walang pagkain, doon lang siya umiihi at tumatae, iyak inday. Walang magawa ay sinunod na lang niya ang sinabi ni Andrew. Paggising niya kinabukasan ay pagod na pagod, nanghihina. Binalik sa kanya ang mga binunot niyang buhok dahil may isa daw na walang ugat. Kaya pinaulit siya, 100 buhok na naman. Maiyak-iyak sa galit ay ginawa niya na lang ulit ito. At pinagbuksan na siya at sinabihan na para naman sa ikabubuti mo ito. Pinainom ng tubig pagkagising niya at hinanap agad ang anak niya. Kaso nilagyan pala ng pampatulog ang tubig niya. Pagkagising niya ay pinalabas ni Andrew na nilulunod niya ang sarili niyang anak. Kaya pinadala tuloy siya sa mental. Pilit siyang pinapainom ng gamot para sa baliw para lang makalaya siya. Kaso pagbalik niya sa anak niya ay mas gusto na nito kay Andrew. Kaya hindi tuloy siya makatakas kay Andrew. Para sa lahat, si Andrew ang mabait at inuunawa ang asawa niyang baliw. Kaya kahit gustong magkaanak ni Andrew ay ayaw niyang malahian pa siya ng demonyo. Kaya nagpa-IUD siya ng palihim at binayaran ng doktor na sabihing may problema siya sa matres. Sa tuwing nagkakamali siya at lumalaban ay kinukulong siya sa attic. Sinubukan siyang tulungan ni Enzo na nakakaalam ng tunay na sitwasyon para gumawa ng fake passports at makatakas. Pero nahuhuli lang sila ni Andrew at binabalik ulit siya sa mental. Patunay lang na wala talaga siyang takas kay Andrew. Hanggang isang araw ay nakita niya ang kahinaan ni Andrew, kalinga at pagmamahal ng ibang tao. Dito nagsimulang magplano si Nina na maghanap ng kapalit at makatakas. Swak na swak ang pagkatao ni Millie dito. Mag-isa, mahina, mautak, kailangan ng kalinga ang mga tipo ni Andrew. Nang una niyang makita si Millie ay hinanda niya na agad isagawa ang plano at kinuntsamba si Enzo na bantayan si Millie pag alis nila. Sa kasalukuyan ay sinabi ni Andrew kay Millie kung gaano kahalaga ang mga plato na yun sa kanila. Magpaliwanag man si Millie na aksidente ang nangyari pero kailangan niya daw matuto sa ginawa niya. Pinasok ang piraso ng basag na plato at inutusan siyang sugatan ng malalim ang sarili ng 21 times katumbas ng piraso ng mga nabasag saka siya palalabasin. Binalaan siyang ayusin ito dahil pag nagkamali siya ay uulitin niya ulit ito. Maiyak-iyak at walang magawa ay sinunod niya na lang ang inutos at naalala ang mga panahon kung bakit siya nakulong. May lalaki palang tulad din ni Andrew na mabait sa paningin ng iba pero mapang-abuso. Napatay niya ito kaya 15 taon niya itong pagbabayaran. At pakalabas ay minalas na saka naman siya natagpuan ni Nina bilang bitag para siya ay makatakas. Napagtanto niyang planado pala ito ni Nina lahat at nakita ang kutsilyong tinago ni Nina sa sulok. Ginawa niya na ang 21 malalalim na sugat saka siya nakatulog. Samantala nag-uusap naman ang mag-ina na tatakas na sila papuntang California. Pero naawa si Cece kay Millie at sinabing kailangan nilang iligtas si Millie kay Andrew. Kinabukasan ay pinagbuksan na siya. Sinabihan siya ni Andrew kung gaano niya siya kamahal at gagawin ang lahat ng pangarap niya. Pero kailangan niyang matuto sa mga pagkakamali niya. Agad siyang sinaksak ni Millie sa leeg, kinuha ang cellphone at siya naman ang kinandado. Nadiskubre niya ang nakatagong camera nito sa kwarto. Saka siya iniwan at nagsisigaw. O kamusta ang pakiramdam, bugoy? Kumain muna siya sa sobrang gutom. Nakita ang text ng mapangkonsente niyang nanay kaya may naisip siyang gawin. Kinuha lahat ng mga plato at lice. Inutusan si Andrew na bunutin ang ngipin niya. Saka siya palalabasin. Matigas si Bugoy at ayaw gawin kaya pinagbabasag niya ang mga ito isa-isa. Nagsisigaw si Bugoy at hindi na nakatiis. Pinunot niya na rin ang ngipin. Pero ganun pa man ay iniwan lang siya ulit at hindi pinalabas. Kinagabihan, palihim na pumasok si Nina para iligtas si Millie sa attic at umakyat. Narinig ni Millie ang ingay mula sa attic kaso huli na ang lahat at nabuksan niya na ito. Tinulak siya ni Andrew at pinaghahabol si Millie. Nahuli, sinakal, kinagat niya, pinagsusuntok sa sugat, nakatakas at nagtago. Bumalik na lang si Andrew kay Nina. Nakiusap na bumalik na sa kanya at magsimula na lang sila ulit. Sumagot si Nina, naasa ka bugoy? Sasaktan pa sana siya ni Andrew, saktong lumitaw si Millie sa likod at tinulak siya sa hagdan.
naman, patay. Naghulog si Nina ng bombilya para palabasing aksidente ang nangyari dahil nadulas siya sa pagkapit niya ng ilaw. Sinabihan siya ni Nina na magpakalayo-layo. Kalaunan ay kwento niya na sa pulis ang gawa-gawa nilang nangyari. Kaso hindi ka panipaniwala sa dami ng tinamong sugat ni Andrew. Buti na lang ay kilala din pala ng pulis ang totoong pagkatao ni Andrew dahil sa kapatid niya pala siya engaged na si Kathy. Nabaliw na ito simula nang makilala si Andrew kaya pinalabas na lang nila sa resulta na aksidente ang nangyari. Ilang araw ang lumipas sa libing ay nakisimpatya ang mga marites. Ganun pa man ay hindi pa rin makapaniwala si Evelyn sa nangyari sa anak niya at nakita na sa kanya pala nagmana si Andrew. Nakita naman ni Nina si Millie sa sulok, niyakap at pinasalamatan. Binigyan ng cheque na may halagang halos 6 million pesos para makapagsimula daw siya at magpakalayo-layo. Medyo natuwa naman si Inday. Malaki pala ang kita sa mga ganito. Lumipas ang panahon at nasa panibagong interview naman siya para maging katulong ulit sa mamahaling mansyon. Sinabi ng babae na nirecommend daw pala siya ni Nina at nasabing kasi medyo malupit kasi ang asawa ko at nakita niya pa ang pasa. Ay, alam na dis. Malaki na naman ang kikitain. Sagot ni Millie, walang problema. Kailan ako pwedeng magsimula? Magandang kasama ba sa buhay ang hanap mo? Hindi yung darating kung hindi ka nakasubscribe. Tandaan mo yan. Anong natutunan mo sa pelikulang ito? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe na kung gusto mo ring magkaroon ng 6 million. Wow!